Blessed day to everyone. I am Alisa Sendon and welcome again to day 138 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is April 17, 2026. And yung talakayan natin ngayong araw, this devotion is all about Psalms chapter 16. So King David just not writing a song, but at the same time, he is prophesying the Messiah. Kaya nga itong kanyang mga salmo ay tinatawag din na Messianic Psalms dahil ito ay patungkol kay Jesus Christ. So, in our scripture for today, it is all about Psalms 16. Ito ay panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. And here in verse 1, it says, "Keep me safe, my God, for in you I take refuge." Verse 2, I say to the Lord, "You are my Lord. Apart from you, I have no good things." And now, para naman sa ating mga katuruan, number 1, the Lord is our highest good. Ang Diyos ang pinaka highest good natin, kumbaga pinaka maganda sa lahat na magandang meron tayo. Highest good, pinaka mabuti sa lahat ng mabuti, maganda sa lahat ng magandang meron tayo sa ating buhay. This is the wise legacy we could give to our next generation. Yung pagkakaroon natin ng Diyos, yung ipasa natin ito sa ating mga anak at sa magiging apo dahil walang higit na pamana ang makakatumbas dito. Ito nga po yung paniniwala sa Diyos. And kahit ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng pangangailangan natin, kahit ang Diyos ang nagsusupply sa atin, God Himself is our highest good. Mas mahalaga kesa sa lahat ng ibinibigay niya sa atin. And let's not take God for granted. In fact, kahit anong yaman mo ngayon, anong tingin mong success na meron ka ngayon, you won't never be satisfied when God is apart from you. And now, for second teaching, the Lord alone is our portion and our cup. And dito nga sa verse 5, it says, "Lord, you alone are my portion and my cup. You take my lot secure." Sa Tagalog, Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat ng pangangailangan ko'y ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa inyong mga kamay. And portion means kayamanan. King David said, "Ikaw ang aking kayamanan." Though King David is from the tribe of Judah, kung sumulat siya parang gusto niyang maging isang Levita. Again, kasi yung panahon nila, yung tribe ng Levita, nung pumasok sila sa yung Israel, nung pumasok sila doon sa Promised Land, yung tribe lang na ito, yung mga Levita, ang walang portion ng lupa. But God said to them, God Himself is their portion. It is more than a land. And yung cup naman, meaning nun, yung inilaan, allotted destiny. Kaya nga doon again sa binasa natin sa verse 5, sinabi, "Panginoon, kayo ang aking lahat sa aking buhay." Ito yung inilaan. God is our portion and our cup. And pangatlo sa ating katuruan, the Lord give us counsel and instruction. And in verse 7, it says, "I will praise the Lord who counsel me, even at the night my heart instruct me." Sa Tagalog, pupurihin ko kayo, Panginoon, na sa akin ay nagpapayo at kahit sa gabi pinapaalalahanan ako ng aking budhi. At ang Diyos nangungusap sa atin ang kanyang kalooban, ipinapahayag niya rin ito sa atin, especially at night in a quiet place. God gave always a wise counsel. Kaya magandang ipinapanalangin din natin na buksan niya ang ating mga mata at isipan para sa kanyang kalooban. And application, paano ba natin ito isa sa buhay? Number 1, delight yourself in the Lord. Find satisfaction in Him. Ibig sabihin ng delight, magsaya tayo sa presensya ng Panginoon. Take delight to the point that you never find it to someone else or kung saan mang bagay. Example na sinabi ni King David sa verse 4, "Those who run after other gods will suffer more and more. I will not pour out obligation of blood
to such gods or take up their names on my lips. Ito yung ito yung sinasabi na hindi natin makikita sa iba yung binibigay ng Diyos. Kaya kailangan sa atin ay naniniwala tayo sa Panginoon. Nagnanangan tayo tanging sa Panginoon lamang. At magkaroon din tayo ng pananalig katulad ni King David. And pangalawa sa ating application, understand that you are blessed. Tayong lahat ay pinagpala. Yung blessing ng Diyos hindi nasusukat sa anong comfort natin nararanasan. Sa wealth na meron tayo ngayon, sa pagta-travel natin kung saan-saan, or even in material happiness. Because the blessing of the Lord is eternal. Pang walang hanggan, more than what we could see and perceive. So, hindi porket may comfort ka ngayon, you are blessed already. Yes, you are blessed, but it is more than the comfort, the wealth, the travel, anything, the material happiness. And dito nga sa Psalms 16 verse 11, King David says, "You make known to me the path of life." Ibinigay mo sa akin yung daraanan ko sa aking buhay. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand. Sa presensya ng Panginoon, patagpuan nawa natin ang tunay na kagalakan. And for our third application, keep your eyes always on the Lord. And sa verse 8, sinabi ni King David, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. So, dapat tayong mga tao, tayong mga Kristiyano, lagi nating itinutuon ang ating mga mata sa Panginoon kahit in high, in low situation, sa paghihirap man, laging ituon natin ang ating mga paningin sa ating Panginoong Diyos. At para naman sa ating reflection, why are you blessed in the Lord Jesus Christ? Bakit blessed ka, pinagpapala ka kay Jesus Christ? And now, before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for this devotion, Lord God, na pinaalalahanan mo kami sa iyong mga salita, Panginoon, na ikaw, Panginoon, yung greatest, yung highest good na meron kami sa aming mga buhay. Higit ka pa, Panginoon, sa mga ibinibigay mo sa amin, sa pagsusupply mo sa aming mga pangangailangan. Panginoon, we take delight in your love, in your presence today, Lord God, and teach our heart, Lord God, na to focus, to find happiness, yung joy doon sa mga bagay na ibinibigay mo sa amin, but only on you, Lord God. And Lord, we pray that you light our path, Lord God, na i-align nyo kami sa inyong kalooban, kung anong gusto nyo mangyari sa amin, kung ano yung gusto nyo maging kami, Panginoon. Please align us and reveal us to us, Lord God, your will, Lord God. And Lord, kaunawaan siya palaging manguna sa aming mga daraanan. Magliwanag ka, Panginoon, at Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran, pagkat kami, Panginoon, ay nagkakasala, Panginoon, sa inyo. Tawarin niyo kami, Panginoon, at gabayan, Panginoon. Give us heart, Lord God, na mapagkumbaba, Panginoon, at kayang tumanggap ng pagtatama mula sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Natin lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan tayo na pray. Nasama-sama sa tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.